Alam mo, kapag nagmahal ka, lalo na kung totoo yung pagmamahal na ibinigay mo, ay nako, napakahirap makalimot kahit maraming tao na ang lumipas. Kasi ganun talaga kapag nagmahal ka ng totoo. Hindi mo makakalimutan ang bawat masasayang araw sa buhay mo. Kahit lumipas man ang napakahabang panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ay nako, pasaway na bata pala si Eman. Nakikita ko sa bawat kilos niya at pananalita na medyo hindi siya ganun kabait. Pero napakahabang panahon pa nang hihintayin ko. At hindi niya ako pwedeng makita ngayon. Kasi baka mahirapan lang ako. Kaya eto, dahil bata pa si Eman, gumawa ako ng mga bagay na magugustuhan niya. Lagi ako nag-iiwan ng pagkain sa gate nila Eman. Isinasabit ko sa gate yung pagkain tapos nilalagyan ko ng pangalan niya. Laging ganun ang ginagawa ko. At kapag nakikita ko masaya si Eman, nagiging masaya na din ang puso ko. Subalit napakahaba pa ng panahon na hintayin ko. Kaya ito, para mabantayan ko siya, bumili ako ng lupa at bahay dito, malapit sa kanila. Gusto ko nga sana dun sa tabi ng bahay nila eh. Kaya lang, hindi naman na ipinagbibili yung sa katabi nila. Mas okay na din yung ganito para mas malapit ako. Pero di din naman ako nalabas masyado ng bahay. Nasa loob lang ako. At alam ko na din naman ang oras ni Eman. At sa paglipas ng mga oras, araw, buwan at saka taon, napansin ko na nagbibinata na si Eman. Hindi na siya bata ngayon. 6 na taon ko na siyang palihim na binabantayan. At eto, sisilipin ko sana siya sa kanila kaya lang nabobosesan ko siya. Sumilip ako sa bintana ng bahay ko at aba, nakita ko si Eman. Nakadungo sa bakod na tila ba may sinisilip dito sa loob. Tapos nag-uusap sila nung kasama niya. Eman, bilisan mo. Baka makita tayo nung nakatira dyan sa bahay na yan. Bakit ba? Sino bang nakatira dyan, tol? Eman, basta bilisan mo. Kasi may nakatira daw dyan sa lumang bahay na yan na matanda na mukhang masungit. Ganun ba, tol? Aakyat muna ako. Ilan ba yung gusto mo? Eman, punuin mo yung eco bag. Okay, tol. Teka lang. Huwag kang kabahan. Wika ni Eman. At ayun, nakatungtong si Eman sa bakod habang namimitas ng mangga. Natatawa tuloy ako. Ay nako. At saka, mukha na ba talaga akong matanda na masungit? Loko yung best friend ni Eman .
Pero alam nyo, gusto ko na siyang lapitan, yakapin at halikan. Pero hindi pa ito yung oras eh. 2025 ko siya nakilala. Ano pa lang ngayon? 2021. Medyo matagal pa pero kaya ko namang maghintay. At ayun, matapos makakuha ng mangga, aba, tumakbo na yung dalawa. Nakakatawa eh. Pasaway na bata. Ang hindi niya alam, binabantayan ko siyang mabuti. Pagkaalis nila, umarap ako sa salamin. Hindi naman ako mukhang matanda. Medyo tito na yung itsura ko pero di naman ako mukhang matanda. Gwapo pa din. At dahil konti lang ang kinuha nilang mangga, eto, lumabas ako at kumuha ko ng isang sako ng mangga at palihim kong iniwan sa gate nila Eman. Nagbabantay nga lang ako sa kanya eh. At nung makita ko si Eman, ayun siya. Napapakamot ulo na lang dahil sa isang sakong mangga. Tumitingin siya sa paligid. Tila ba, hinahanap kung kanino galing ang mangga. Ako, nasa loob ng sasakyan. At hindi niya ako makikita kasi tinted yung sasakyan ko pero siya, malinaw na malinaw kong nakikita. Ang hirap ng ganito. Ang tagal ko pang maghihintay pero okay lang. Alam ko naman na darating ang panahon na yun. Malapit na malapit na. Kaya ito, kapag kaarawan ni Eman, nagpapadala ako ng mga regalo at handa para sa kanya. At kapag may okasyon, laging espesyal. Kasi mahal ko yang sa Eman eh. Hanggang sa eto, nang sumapit ang 2025. Unang araw pa lang ng 2025, sobrang saya ko na. Kasi eto na yun eh. Habang pinagmamasdan ko ngayon sarili ko sa salamin, sobrang saya ko talaga. Mukha na akong tito ni Eman, pero okay lang. Kasi nasa tito ang tunay na sarap. Kaya ito, bagong taon at ang unang araw na to, sinundan ko lang sa Eman at ang papa niya kung saan sila patungo. Nagsimba sila, namasyal at edo. Umuwi na yung papa ni Eman at aba, saan kaya siya pupunta? Sinundan ko lang si Eman. Di ko alam kung saan siya pupunta. Basta eto, nakarating kami sa isang lumang bahay sa loob ng isang eskinita. Nakakatakot ang bahay na to. Nakakakilabot. At hinintay ko na lumabas si Eman sa bahay na yun. At sa paglipas ng mga sandali, siguro 30 minutes din ang akong naghintay. At aba, si Eman, lumabas na sa bahay na yun. Sobrang gusto kong malaman kung anong meron sa bahay na yun. At eto, kakatok pa lang sana ako bumukas na ang pinto. At isang matandang lalaki ang nakita ko. Pasok iho. Alam kong darating ka. Hello? Paano niyo po nalaman? Manghuhula ako iho kaya alam ko. O siya, pasok at maupo ka dito sa may harapan ko. Tapos, magsindi ka ng itim na kandila. Kaya ito, ginawa ko lang yung sinabi ng matanda. At medyo nakakatakot to. Manong, wala po akong ipapakulam o anuman.
Gusto ko lang pong malaman kung anong ginawa nung naunang pumasok dito. Habang nagsasalita ako, tila ba di niya ako pinapakinggan. Tapos nakatingin lang siya sa apoy ng kandilang itim na hawak ko. Iho, matatapos na ang paghihintay mo. Dahil malapit na ang araw kung saan sa kabilugan ng buwan, babalik sa nakaraan ng taong nakilala mo. Sa panahong nagdaan. Iho, napakaganda ng guhit ng mga palad mo. Napakaganda ng mga bagay na nakikita ko. Magiging masaya ka sa habang panahon. Kasama ang taong minamahal mo ng higit sa lahat. Sa araw na itinakda, kailangan mong dalahin ang daan patungo sa nakaraan upang ang alaala ng lumisan ay muli mong masumpungan. Pagkatapos magsalita ng matanda, natakot ako. Kasi bigla na lang lumaki yung apoy ng kandila. Tapos namuti yung mga mata ng matanda. Grabe, nakakatakot. Napahawak talaga ako sa dibdib ko sa takot. Pero bumalik naman siya kaagad sa dati. Ewan ko ba, para siyang sinapian. Manong, okay lang po kayo? Oo naman iho. O siya, asikasuhin mo na yung lagusan ng nakaraan. Teka. Lagusan ng nakaraan? Ito ba yung lumang aparador? Hala, kailangan kong umuwi at kailangan kong madala dito ang aparador na yun at maibigay ko kay Eman. Pero paano?